Ready na po ba kayo sa message? Okay, if you are ready now for the message, let me request everyone to please, kunin nyo na po yung Bible po ninyo. Buksan po natin sa John chapter 14. John chapter 14. Ang ating pong pag-aaralan o topic ngayon is about God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. At magiging sentro po natin ang mensahe patungkol sa the works of the Holy Spirit. Okay? So, sige po. John chapter 14, verses 16 hanggang 17 po. John chapter 14, verses 16 to 17. Okay, ganito po ang sabi ng Bible, "And I will pray the Father that He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you." So again, our topic for tonight, God the Holy Spirit. At ang ating pong message, ang title po natin, The Works of the Holy Spirit. Let us pray. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataong ito na sa kabila po ng abalang mundo, narito po ang iyong itinakdang panahon at oras upang kami po'y magsama-sama, mag-aral ng iyong banal na salita, bigyan ka ng kapurihan, papurihan ka at parangalan sa iyo pong kadakilaan sa amin pong mga buhay. I pray, O Father, that you will continue to guide the other members of the church na marahil po still on their way patungo po rito. Dalhin mo po sila ng safe and sound. And I pray, O God, that tonight as we listen to Thy Word, may You again enlighten our minds. May You strengthen us, O God. Palalimin mo po kami, lalo na po sa usaping banal na Espiritu, na alam po naming isa sa napakahalagang aral ng Biblia na dapat magkaroon po ng linaw sa bawat isa po sa amin. Bless me, O God, and guide me as I teach and as I preach Your Word. In Christ's most precious name, Amen. Amen. You may now be seated. Siguro po, ganun natin pasimulan. Pasimulan po natin doon sa pagpapatibay na sa usaping banal na Espiritu. Kasi ang ating pong tinitindigan, ang Diyos po ay may tatlong persona. Ito po ay ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. So, at ito po ay pawang mga tinalakay sa banal na kasulatan. Itinuro po yan sa banal na kasulatan. Ang Ama po ay Diyos, ang Anak po ay Diyos, at ang Banal na Espiritu ay Diyos. Yan po ang matibay nating tinitindigan na sa usapan po ng katuruan tungkol sa Diyos. Ito po, bagamat wala po yung word na Trinity sa Bible, pero naniniwala tayo na meron pong three persons mentioned in the Bible, at ito nga po ay ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Marami pong mga talata sa Biblia na ito po ay binigyan ng tinatawag na pansin, at pagtuturo para sa bawat isa. Pero ngayon po sa ating magiging pagtalakay, medyo sa sentro po tayo sa usapang banal na Espiritu. At ang akin pong gustong i-establish, bago po tayo magpakalalim sa usapang gawain o gawa ng banal na Espiritu, maganda munang mapagtibay po sa itinuturo po natin that the Holy Spirit really is God. Na ang banal na Espiritu po ay Diyos, mga kapatid. Ngayon, dito po sa ating pong binasa, ang sabi po ng talata, "And I will pray the Father, and He shall give you another comforter." So it is good for all of us to know and understand that the Greek term allos means another of the same kind. Ibig sabihin po, kasi merong heteros and allos, at ito po ang ginamit na Greek term ay yung pong allos na ang ibig sabihin, another of the same kind. Di ba? So, kaya ito po yung ating pong pinagbabatayan. Ito po yung ating pong nais na maipaalam sa bawat isa. Yung heteros po kasi, okay, ito po ang ibig sabihin, another of a different kind. Pero yung ginamit po dito is allos na ang ibig sabihin, another of the same kind. So, sinasabi po ng ating Panginoon, I will send another comforter just like me.
Okay? So, yun po yung pinakadiwa, mga kapatid. In other words, the Holy Spirit would continue the same ministry Jesus had begun, guiding, teaching, helping, and strengthening His followers. Kaya dito po, magandang magkaroon tayo ng ilang idea. Una, pinagtitibay natin na ang Holy Spirit is not merely power or influence. The Holy Spirit is God, and the Holy Spirit is a person. Bakit natin sinasabing person? Kasi you can grieve Him. Di ba? Maaari mo siyang mag-grieve. You can quench, you can grieve the Holy Spirit. Kasi may tatlong masasabi nating banggit ng kasalanan sa usapang banal na Espiritu. Una po yung blasphemy. Di ba? Yung blasphemy against the Holy Spirit. Pangalawa po yung quenching the Spirit. Pangatlo po, yung grieving the Spirit. Yan po ay tinukoy sa Biblia. Yung pong idea ng quenching at ng grieving, para lang po maintindihan natin, pasok po yan sa idea ng sin of commission and sin of omission. Ang idea kasi nung quenching, yung pinapatay ang ningas. Ang ibig sabihin po, yung gusto ng Diyos, yung dapat gawin na hindi mo ginawa, yan po ay nakaka-quench sa banal na Espiritu. At yung ayaw naman ng banal na Espiritu, yung nakapipigati sa Kanya, yung gawin mo, yung hindi mo dapat ginagawa. So kaya yan po ang paglalahad ng Biblia sa usaping kasalanan. Na ang kasalanan po ay sin of omission, at yan po ay nakalinya doon sa quenching the Spirit. And then, yung pong idea ng masama, ginawa mo, at ito naman ay nasa linya ng grieving the Holy Spirit. And then, yung blasphemy, kaya natin napagtitibay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos ang Banal na Espiritu, dahil po sa usapan ng blasphemy. Sapagkat ang blasphemy po ay kasalanan sa Diyos natin nakukumit. Okay? So yan po ang magiging maliwanag na pundasyon po natin. I just want to establish to everyone that the Holy Spirit is a person and the Holy Spirit is God. The Apostle Peter said, nung si Ananias at saka si Sapphira nagsinungaling na nagbenta ng ari-arian, tapos binawasan po yan. Tapos nung pumunta sila doon sa kay Apostol Pedro, pinalabas nila na yung lahat ng pinagbentahan, inialay nila. Ang sabi ni Apostol Pedro, bakit naman nagkasundo kayong magsinungaling sa banal na Espiritu? Hindi kayo nagkasala sa tao, kundi sa Diyos. Therefore, dinadala tayo sa idea that the Holy Spirit is God. Amen? So that the Holy Spirit is God. Ngayon, dito sa ating magiging pagtalakay, mga kapatid, gusto kong bigyang pansin po natin ang katuruan patungkol sa mga gawa ng banal na Espiritu. Hindi po tayo magpapakahaba, hindi po tayo magpapakatagal, but I want all of you to somehow give importance dito po sa napakahalagang aralin na ito. Okay? Because I believe, mga kapatid, kung meron pong isa na hindi laging napapaksa sa mga pangangaral at pag-aaral, ito po ay ang patungkol sa banal na Espiritu. I am not saying na hindi itinuturo. I am not saying na hindi pinapangaral. Ang sinasabi ko lang po, hindi sa madalas na pagkakataon na kung titingnan natin, marapat sana na nabibigyan din po siya ng sentro sapagkat ang operation po ngayon, mula po nung bagong tipan, nung pong binanggit po yan sa aklat ng mga gawa, kumbaga, nandun na po ang ministry na ang nakasentro po ay ang banal na Espiritu. Amen? So kaya po, liliwanagin natin, hindi po tayo yung nagtuturo na ang Ama, siya ay Diyos, at yung Ama naging anak, at yung anak naging banal na Espiritu. Hindi po. So we believe na yung Father, yung pong Son, at yung Holy Spirit, three separated person. Amen? So, yun po ay masasabi po natin na maliwanag po sa banal na kasulatan. Ngayon, dahil po sa kung mag-aaral tayo tungkol sa banal na Espiritu, napakahabang aralin po nito. And considering na preaching po ito, gusto kong sumentro po tayo sapagkat ang usapang banal na Espiritu
ang pinakamahalaga po na dapat maintindihan po natin dito is the indwelling. The indwelling of the Holy Spirit. Ang usapang ito ay usapang kaligtasan. Sapagkat sa moment of salvation, doon po nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Siguro magandang maintindihan lang natin. Sinasabi po natin na ang tao para ma-save, pananampalataya yan sa pamagitan po ng pagtanggap kay Jesus Christ as our Savior. In reality, it is not Jesus Christ na yung as a, masasabi natin, yung physically, pagka tinanggap mo siya, papasok siya sa iyo. Pagka po tinanggap natin by faith ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, ang nananahan po sa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya ang sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6, maliwanag sa verses 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, mga kapatid. Okay, verses 19 and 20. Diba? Ang sabi po dyan, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? For ye have been bought with a price, therefore glorify God in your body, which are God. So, it is very important for us to understand and to know na sa usapang banal na Espiritu, ang isang bagay na kailangan po nating tiyakin na siya po'y nagdudwell na sa atin. Kung kineklaim mo na save ka, ito po ang deklarasyon ng Bible na kapag ka ikaw ay save, nananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Amen? In fact, yan po ang naging selyo. Diba? Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, na tayo raw po'y sinelyuhan. Doon po sa ating pong kaligtasan, Ephesians chapter 4, verse number 30. Ephesians chapter 4 and verse number 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Kaya kapag ka po ikaw ay Kristiyano, nandoon po ang pananahan ng Banal na Espiritu na siyang nagsisilbing selyo patungkol po sa iyong kaligtasan. So, napakahalaga po na manahan sa atin ang Banal na Espiritu. So, the indwelling of the Holy Spirit. Okay? At meron po tayong dapat maintindihan din, nung Old Testament po, iba ang ministeryo ng Banal na Espiritu. Hindi po siya yung permanent sa pagdudwell sa tao. Diba? Kaya may makikita kayong record na ito po yung ginagamit ng mga nagtuturo na ang Banal na Espiritu, nawawala ang kaligtasan, nawawala at maalis sa iyo ang Banal na Espiritu, yun po yung kanilang pinagbabatayan. Yung record po sa Old Testament. Well, tanggap po natin that during the Old Testament times, ang Holy Spirit po, hindi ho permanently nagdudwell sa tao. Diba? Pero sa usapang Kristyanismo, sa panahon ng bagong tipan, at yung pong Holy Spirit, ayon sa itinuturo po ng banal na kasulatan, once na nanahan sa iyo, nasa iyo siya magpakailanman. Kasi nga, yun yung selyo eh. Hindi po pwedeng mawala po yun, mga kapatid. Hindi lamang po yan. Magandang maintindihan din po natin ang turo ng Bible about the infilling of the Holy Spirit. Ibig sabihin yung the filling of the Holy Spirit, di ba? Yung kapuspusan. All right. Sa usapang indwelling, ang sentro, salvation. Sa usapang infilling or yung filling of the Holy Spirit, service po yan. Diba? Sa usapang paglilingkod, yan po yung ipinagpe-pray natin na kung may gagawin tayo, wag sa kapangyarihan ng laman, kundi sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At yun ang dapat lagi nating prayer, na tayo po ay mga puspos ng Banal na Espiritu. Ephesians chapter 5 and verse number 18. Ephesians chapter 5 and verse number 18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Amen? But be filled with the Spirit. Ano po ang kasunod? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always unto God for all things. Amen? And the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, mga binamahal, I remember na doon po sa komisyon ng Panginoon, okay? Doon po sa mga 120,
na kanya pong kausap, ang sabi po niya sa chapter 1 verse 8, ito yung ginagamit na talata sa challenge para sa mission, yung Great Commission, nung sinabi po sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So mga kapatid, mga minamahal, we believe in the indwelling of the Holy Spirit and in the infilling of the Holy Spirit. Amen? Oh, yun po yung mga pagkakataon kasi ang mundo po parang nakasentro po sila doon sa pagpapa-impress, pag-entertain. Sa usapang ministeryo po, hindi. Ang talagang pinaka-ultimate goal natin is to be a blessing. Diba? Yung maging pagpapala po tayo, yung magamit talaga tayo ng Panginoon. Mga kapatid, magandang mag-soul winning, pero mahalaga na puspos ka ng Banal na Espiritu pag-ahayo ka sa soul winning. Maganda po na nag-special number, pero wag ka sanang nagpe-perform lang. Sana talagang nagse-serve tayo. At para mangyari po na maging blessing po yan, kailangan po may kapuspusan tayo ng Banal na Espiritu. Every service na gagawin po natin, make sure na nananalangin po tayo na ang Banal na Espiritu ang siyang pumuspos sa atin. Amen? Mga kapatid, we believe in the indwelling of the Holy Spirit. We believe in the infilling of the Holy Spirit. Yung pong indwelling, yung pagdudwell ng Banal na Espiritu, once na nangyari sa iyo yan, hindi mo na kailangang hilingin pa na lagi siyang pumasok sa iyo. Sapagkat once na nasa iyo na siya, hindi ka na niya iiwan, hindi ka na niya pababayaan. Ibig sabihin, kasama mo na siya. Amen? Oh, pero yung pong infilling or yung filling of the Holy Spirit, talagang iyan po, kailangan hinihiling natin lagi sa Diyos. Di ba? Kasi may mga pagkakataon po na parang powerless ang ating pong service. Di ba? Even sa aming mga preacher, talagang ang isang bagay na dapat tiyakin po namin, hindi isip lang namin, hindi yung lakas namin, dapat not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. That is the reason why we need to be prayerful. Always be prayerful that the Holy Spirit will fill us every time na may gagawin tayo para sa Kanya. Amen? So, importante po yan. And then we also believe in the influence of the Holy Spirit. Influencing. Alam nyo, ang ating pong firm belief, the Holy Spirit is not merely influence. But we believe na ang Holy Spirit dapat may influence. Ang ibig sabihin, may effect. Dapat ang Banal na Espiritu ay may gawa sa buhay ng bawat isa sa atin. So may manifestation siya dapat, mga kapatid. Yun po ang dahilan kung bakit may mga matatamlay na service. Kasi may mga member na umaattend po nang hindi man lang nakapanalangin na sila po'y ikasan ng Banal na Espiritu, puspusin ng Banal na Espiritu. Kaya kahit gaano ka-enthusiastic ang song leader, hindi mo mapapakantayan. Na kahit gaano ka-alive ang service, hindi mo basta mapapasiglayan. Sapagkat ang tunay na kasiglahan sa usapang ministeryo, hindi gawa ng laman, kundi gawa ng Banal na Espiritu. Amen? Kapag ka po gawa ng laman, more on, ano po yan? Emotion. Naintindihan nyo po? Yung iba para sa kanilang masiglang service, yung naglulundagan eh. Diba? Yung nagsasayawan, yung nagkikimbotan. Mga kapatid, ang aking pong paniniwala, ang usapang kapuspusan ng Espiritu, ang makikita nyo at mararamdaman nyo po, yung kapangyarihan ng Espiritu at hindi ng laman. Amen? So, importante po na naiintindihan natin ito. So, dapat ang bawat Kristiyano ay influensyado ng Banal na Espiritu. Napakalaking kaugnayan po niyan. Kumbaga sa paglalarawan, itinulad sa paglalasing sa alak. Di ba, kapag ka po ang isang tao na puspos ng alak, yung impluensya nito, hayag, mga kapatid. Kaya dapat kung tayo po ay napupuspos ng Banal na Espiritu, yung impact, yung influence, yung effect ng kapuspusan ng Banal na Espiritu, dapat nakikita po sa atin. Amen?
So kaya I believe sapat ito para maging pundasyon po natin sa ating mensahe. And you know what? I want to remind every one of you that the Holy Spirit is actively working sa mananampalataya, sa buhay po natin. Ano-ano po yung gawa ng Banal na Espiritu, mga kapatid? Maliwanag po na sa Biblia, itinuro po sa atin kung ano ang gawa ng Banal na Espiritu. Okay, sa John chapter 16. John chapter 16. Ang isa po sa gawa ng Banal na Espiritu ay convicting. Yes. One of the works of the Holy Spirit is convicting. John chapter 16 and verse number 8. John chapter 16 and verse number 8. Pansinin niyo po ang sabi. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Kaya mga kapatid, as we listen to the Word of God, habang ang salita ng Diyos ipinapangaral, ang banal na Espiritu gumagawa. Okay? So siya po yung bumabagabag sa atin. Huwag po ninyong pagkamalian. Kahit unbeliever, may bumabagabag din sa kanila. Ang tawag po doon, conscience. Di ba? Yung konsensya. Kasi ang tao po, nilikhang may konsensya. Ang hindi lang natin alam, itong mga politisyan natin, kung meron ba talaga. Parang hindi tinatablan eh. Di ba? Isipin nyo po kung gaano katindi ang kaya nilang sikmurain, mga kapatid. Dapat sa mga yan, sikmuraan eh. Ano ho? Isipin nyo po kung gaano nakikitang nagdurusang napakarami at sila nagtatampisaw at nagpapakasasa sa mga nakaw na yaman. Mga kapatid, alam nyo po, ang mundo, kahit na ang pag-uusapan natin, kung pag-uusapan natin ang tao, halos ang tao po may konsensya. Pero alam nyo po, ang konsensya na iseset po yan. Opo, pag pinalabas mo sa konsensya na hindi masama ang isang bagay, pwede po na yung konsensya mo, madiktahan mo. Pero ibahin nyo ang Banal na Espiritu. Amen? Yun ang kaibahan ng Banal na Espiritu. So kahit unbeliever may konsensya, pero walang Banal na Espiritu ang unbeliever. Pero kung ikaw ay believer, imagine, may konsensya ka na, may Banal na Espiritu ka pa. At doon nag-ooperate po ang Banal na Espiritu. Kaya mapapansin nyo po, madalas may bintangan tayo. Pinaringgan ako ni pastor, pinatamaan ako ni pastor. Bagamat may mga totoo namang pastor na pinariringgan at pinatatamaan ng miyembro, pero deeper than that, you should understand that every time na ipinapangaral ang salita ng Diyos, gumagawa ang Banal na Espiritu at ang isa sa trabaho ng Banal na Espiritu ay ang tayo po'y sawayin sa ating pong mga kasalanan. Usigin sa ating pong mga kasalanan. Amen? Kaya nga kapag tinatamaan kayo, mag-amen kayo kasi ibig sabihin lang yan, may Banal na Espiritong bumabagabag. Merong Banal na Espiritu na gumagawa sa puso ng bawat isa sa atin. At sa pangangaral po mga kapatid, di bali na kung hindi hangaan, basta may accomplish lang po ang kalooban ng Panginoon na makausap ang dapat makausap, maliwanagan ang dapat maliwanagan, masaway ang dapat masaway. Because that is the work of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, yung mga kalipunan ngayon, yung mga feel-good gospel, yung pong mga talagang social gospel ang dating, na talagang basta masaya ang samahan natin, wala nang pakailaman sa kasalanan, wala nang rebukan, mga kapatid. Hindi ho po pwede yun. Kasi parang inalis mo na rin ang isa sa trabaho at gawa ng Banal na Espiritu. Ito po ay ang sansalain at sawayin po tayo sa ating pong kasalanan. So, isa po yan, convicting. Another thing, confirming. Ang Banal na Espiritu, pagka pinapangaral po ang salita ng Diyos, hindi lamang po yan bumabagabag at umuusig po sa atin. Yan po ay masasabi nating nagkukumpirma din ng katotohanan na ipinapangaral sa atin. Alam nyo po bang sa preaching, pag nag-amen kayo, it is not your flesh, it is not you, it is the Holy Spirit, it is the Spirit of God na nagpapatibay sa inyo at masasabi po nating tumitiyak ng katotohanan na napapakinggan po natin. Tingnan nyo po ang sabi ng ng Romans chapter 8. Romans chapter 8, verses 14 and 15. For as many as are led
by the Spirit of God, anong sabi? They are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Kaya kung tayo po ay templo ng Banal na Espiritu, kung tayo po ay pinananahanan ng Banal na Espiritu, yung Banal na Espiritu na yan, ayon sa katuruan ng Banal na Kasulatan, yan po ang nagkukonfirma na tayo nga ay anak ng Diyos. Kaya kapag kalihis ang lakad natin, minsan questionable. Kapag wala tayo sa masasabi nating gabay ng Banal na Espiritu. So, importante po itong ating pinakikinggan. Kaya mga Kristiyano, siguro napakaganda na sa tuwi-tuwinan na tayo po'y nakikinig ng preaching, it is always good to somehow be open to God and be honest. At kung ano po ang kilos ng Banal na Espiritu, allow the Holy Spirit to work and to move habang tayo po'y nakikinig. Amen? Confirming. Hindi po pwedeng anak ka ng Diyos dahil pinilit mo. Diba? Kasi nandyan tayo sa mundo na lahat naman tayo anak ng Diyos. Hindi pag nag-angkin ka, yun na yun. Kailangan may magkonfirma. Kailangan merong magpatibay. Kailangan may tumiyak. Kailangan merong magpatotoo. At ang Banal na Espiritu, yun ang isang trabaho niya. Siya po ay nagpapatotoo na anak nga tayo ng Diyos. At ang sabi po ni Paul, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya kung sinasabi mo na Kristiyano ka, laging lihis ang lakad mo, kontra ka sa kalooban ng Panginoon, kontra ka sa salita ng Diyos, hindi mo matanggap ang katotohanan, that is very questionable because if you really have the Holy Spirit in your life, yun po yung magpapatunay, anak nga ito ng Diyos. Amen? Parang simple, simple illustration lang. The Lord Jesus Christ Himself said, He that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. So, yun din po yung pattern. Sa Holy Spirit, may Holy Spirit ka, o yung mga may Holy Spirit, nasa gabay ng Banal na Espiritu. So, kaya ang trabaho po, ang gawa ng Banal na Espiritu, convicting, confirming. Mga kapatid, maganda rin po na makita nyo, controlling. Another work of the Holy Spirit is to control His children. Diba? And that is very clear in the teaching of the Apostle Paul. Ang sabi po sa Galatians chapter 5, mga kapatid, Galatians chapter 5, hindi ba? Ang sabi ng verse number 16, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. These two are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. So diyan na po pumapasok, mga kapatid, yung ating niliwanag sa introduction natin, yung indwelling po, nandyan yung confirming, di po ba? Yun naman pong controlling, ang idea po is the feeling of the Holy Spirit. Na kapag daw tayo napuspos ng Banal na Espiritu, ang idea po dito is to be put under the control of the Holy Spirit. To be under the control of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakikita ko po na napakahalaga na mapaalalahanan po ang bawat isa patungkol sa aral na ito, patungkol sa katotohanan na ito. Nilinaw ko kanina, kahit ba mag-angkin ng tao na anak siya ng Diyos, kung wala naman nagpapatotoo at nagbibigay pagtiyak na anak nga siya ng Diyos, sa natutunan po natin, Banal na Espiritu magpapatotoo na anak tayo ng Diyos. Tama po ba? Mga kapatid, ang sabi po ng Galatians 5 and verse number 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Tingnan nyo po yung kung paano pinipresent ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ito sinasabi ko sa inyo, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. And then if we will continue to read, mga kapatid, from verse number 16, pinakita, now the works of the flesh are these, are manifest, which are these. So sinabi po kung ano yung pagdating ng 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, di ba? Sinabi naman po yung fruit of the Holy Spirit. At ang ibig sabihin daw po niyan, pagka ikaw ay nasa kontrol ng Banal na Espiritu, pag nabubuhay ka sa Banal na Espiritu, ang sabi po, lalakad tayo sa Espiritu. Verse number 25. Verse number 25. Ang sabi po, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Mga kapatid, mga minamahal, paminsan-minsan medyo mag-i-evaluate tayo. Ako ba'y kontrolado ng Banal na Espiritu? Di ba? Pagka ba ako tinatamad dumalo, Banal na Espiritu ba ang gumagawa dito sa akin? Di ba? Kapag ka kontrolado ka ng Banal na Espiritu, yung flesh mo ayaw, pero yung Espiritu ang masusunod. Amen? Mga kapatid, yun po yan. Dumarating ka doon sa point na bilang tao, kailangan ko itong pera na ito, pero tithes ko ito, pero offering ito. Sa palagay nyo, anong gagawin ng Banal na Espiritu? Ang Banal na Espiritu ang siyang mag-uudyok po sa atin. At mga kapatid, ang isa sa kanyang trabaho, kontrolin niya tayo. Kaya sinasabi ni Pablo, yung mga ayaw niya, yun ang ginagawa niya. Di ba? Ibig sabihin, yung mga laban sa kagustuhan niya. Mga kapatid, laban lagi talaga kasi yung dalawa. Kaya napakaganda na ma-enjoy po natin na sa buhay natin, ang kumukontrol sa atin, banal na Espiritu. Yes. Convicting. Confirming. Controlling. And then, comforting. Diba? Yan ang mga gawa ng Banal na Espiritu. Sa teksto natin, napakaliwanag. Balikan nyo po. John chapter 14. Di ba? John chapter 14 verses 16 and 17. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang ating pinangahawakan kung bakit sa teaching natin about the indwelling of the Holy Spirit, permanent po yan. Diba? Sasayo siya forever. Kaya kung merong forever, ito po yung pananahan ng Banal na Espiritu sa kanyang mga anak. Hindi, kahit nagkakasala ka, pagka nagkakasala ka, hindi nawawala ang Banal na Espiritu, nagigrieve ang Banal na Espiritu. Tama? Opo, nagigrieve siya. Yun po yung nagiging epekto. Kapag lumilis tayo, pag nagkakasala tayo, pag laman ng nagmamaneho sa atin, nagigrieve ang Holy Spirit. Yun po yung turo na sinasabi ng Biblia. Pwedeng napapatay ang ningas niya. Kumbaga, excited ang Banal na Espiritu na umawit ng mga makadiyos na awit. Ikaw yung laman mo, pinipigilan ka. Okay? So mga kapatid, yun talagang spirit mo, all out na magbibigay, pero pinipigil ng sarili mo. So mga kapatid, do not quench the Spirit. Do not grieve the Spirit, the Holy Spirit. So kaya, simpleng message, kung ang pag-uusapan, presentation. Pero this is not a simple truth. This is very important. Yung tinalakay natin ngayon, importanteng katotohanan ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, ang isa sa tawag sa Banal na Espiritu ay mang-aaliw. Amen? The Comforter has come. Remember that song? Dito po kinuha yun. So ilan lang po ito mga kapatid. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, kung mag-aaral tayo ng lubusan tungkol sa doktrina ng Banal na Espiritu, abay, isang matinding subject po yan sa Bible Seminary. Ngayon po, preaching po ito. Nagturo po tayo, in-establish natin that the Holy Spirit is God, that the Holy Spirit is a person. Diba? Pwede pong mag-grieve ang Banal na Espiritu. Pero mga kapatid, binigyang pansin natin ang dapat malinaw na naintindihan nating gawa ng Banal na Espiritu. Ano po yung apat na pinag-aralan natin? Hindi lamang po yan ang gawa ng Banal na Espiritu, ho? Mga kapatid, malinaw po na doon po sa indwelling, di ba? Ang pinag-uusapan po natin dito, doon sa convicting, confirming. Sa confirming po, yung ating pong salvation. Yung sa convicting po, mga kapatid, yan po yung tinatawag nating sanctification, yung tinatawag nating, yung feeling of the Holy Spirit is about service.
Okay? At yung impluensya ng Banal na Espiritu, yung impact ng Banal na Espiritu. Kaya po kanina medyo iningatan ko po yung pagbabanggit. Kasi nga po, may mga kalipunan na ang turo nila that the Holy Spirit is not God, neither a person, because for them, the Holy Spirit is just a merely, influence, power, force. Yun lang po. Mga kapatid, hindi po. Ang Holy Spirit may influence. Ang Holy Spirit may effect. May kapangyarihan. Pero hindi po ang Holy Spirit ay kapangyarihan. Ang Holy Spirit ay influence. Hindi po. Ang Holy Spirit ay person. Ang Holy Spirit ay Diyos. At ang katibayan nito, yung mga gawa po niya sa atin. Convicting, confirming, controlling, and comforting. Kaya nga, in conclusion mga kapatid, magandang makita natin na ang dapat impluwensya ng Banal na Espiritu sa puso ng mga mananampalataya o sa buhay ng mga mananampalataya, dapat ito ang maintindihan natin. He guides us in truth. Diba? He will guide you into all truth. So that is the Holy Spirit. He guides us in truth. He guards us from sin. Diba? So, convicting nga He guards us from sin. He grows us in grace. Di ba? He grows us in grace and He gives us power to serve. Okay, again, the Holy Spirit. Makikita natin na ang kapangyarihan nito, ang impluensya nito sa mga Kristiyano, He guides us in truth, He guards us from sin, He grows us in grace, and He gives us power to serve. Mga kapatid, ngayong gabing ito, sa ating naging pagtalakay, meron bang liwanag na tumanglaw sa atin sa napakahalagang mensahe ng Biblia patungkol sa persona ng pagka-Diyos? About the Holy Spirit? As you listen to this message, may mga realization ba tayo? Yun ang dahilan kung ba't nababagabag ka. Mas nakakatakot yung hindi ka na nababagabag, mga kapatid. O hindi ka talaga nababagabag, mas nakakatakot po yan, mga kapatid. Kaya kapag kami kumukonbik sa atin, pag nakikinig tayo, di ba? Tapos yung, alam niyo po yon, pagka po nasa service tayo at parang wala lang, yung bang mga parang nagsisimba lang, yung parang routine, mechanical na lang ang pagpunta sa church, pero hindi mo ma-feel yung talagang control ng Banal na Espiritu sa serbisyo, sa buhay ng bawat dumadalo, sa buhay ng bawat Kristiyano, yun po yung mga medyo nakaka-bother, mga kapatid. Because ang kalooban ng Panginoon ay ang makonvict po tayo at ang makontrol tayo ng Banal na Espiritu. At sa mga bagay na nararanasan natin sa buhay, ang isa sa trabaho o gawa ng Banal na Espiritu ay ang aliwin po tayo. Kaya kung titingnan niyo po sa John chapter 14, yan po yung time na kinausap ni Jesus Christ, yung kanyang mga tagasunod at sinabi niya, let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. Diba? Yun po yun. Para po yung kabagabagan, anumang mga agam-agam natin sa buhay, mga kapatid, lahat ng yan ay matatrabaho ng Banal na Espiritu sapagkat ang isa sa kanyang gawa ay ang pagbibigay ng tinatawag nating comfort. So, in English ko po, dahil iba po yung dating kapag pagbibigay ng aliw. So, iba po yung dating po sa mundo po natin yan. So, magpasalamat po tayo sapagkat may Banal na Espiritu, Diyos na gumagawa sa buhay ng mga tunay na Kristiyano. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid.